Jesus na Nazareno, sentro ng paniniwala ng bilyong-bilyong mga Kristiyano. Pinaniniwala ang ipinadala upang tubusin ang sangkatauhan mula sa pagkakabihag sa kasalanan. Subalit ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng maraming kontrobersiya. Kasama na dito ang pagtatalo kung siya ay ipinako nga ba sa krus o sa poste lamang. Ano ang tunay na ginamit sa pagpako kay Jesus? Mayroon bang ebidensya na siya ay ipinako sa krus? Bakit may mga hindi naniniwala dito? Himayin natin ang kasaysayan at susubukang sagutin ang mga katanungang umaaligid sa isipan ng bawat individual. Dito lamang sa Karunungan PH. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan, nakatala ang buhay ni Jesus mula sa kapanganakan, pangangaral, mga himalang ginawa hanggang sa kanyang pagkamatay. At sinasabi ditong si Jesus ay ipinako at namatay sa krus. Sa libro ni Mateo, Kapitulo 27, ika-32 berso, sa saling magandang balita, Biblia, ang nakasulat. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cyrene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Krus din ang sabi sa libro ni Marcos, Lucas at Juan, at ang lahat ng Biblia ang isinalin sa wikang Ingles, Tagalog o maging Cebuano ay salitang krus ang nakasulat. Alam naman natin na ang crucifix o ang krus na may nakaukit na sinasabing simbolo raw ni Jesus ay isang sentral na simbolo ng Kristyanismo na may makabuluhang reputasyon para sa mga tagasunod nito. Kinakatawan nito ang pagpako kay Jesus sa krus, isang kaganapan na itinuturing na mahalaga para sa mga Kristiyano. Minsan ito nga ay ginagamit upang palayasin ang mga masasamang espiritu. Inilalagay sa mga pinto, mga silid, at pinakakaraniwan ay sa mga simbahang Katoliko. Katunayan, pangalawa ang bansang Pilipinas sa may taglay na pinakamalaking krus sa buong mundo na nakatayo sa Mount Samat sa lalawigan ng Bataan. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang cross? Batay sa Merriam-Webster Dictionary, cross, a structure consisting of an upright with a transverse beam, used specially by the ancient Romans for execution. Base sa Merriam-Webster, ginagamit talaga ng mga Romano ang cross bilang parusa o pagbitay noong panahon ng Roman Empire. Kailan ba nagsimula o nagka-ideya ang mga tao tungkol sa cross? Ito ba ay umusbong lamang sa panahon ng mga Romano? Higit sa marami, ang cross ay laganap na noong pang mga 2500 BCA, bago pa man umusbong ang Roman Empire. Ang tau o cross ay ang ika-19 na titik o letra sa alpabetong Griego na katumbas sa letrang T sa English alphabet. At ang hugis na cross ay kumakatawan sa Tree of Life na itinuturing na sagradong bagay sa mitolohiyang Mesopotamia. Sumisimbolo ito sa buhay at kabanalan. Ang Tree of Life ay itinuturing nilang sagisag sa cosmic order, may banal na presensya at may koneksyon na nauugnay sa mundo ng mga ordinaryong tao at ng mga banal na nilalang. Ang cross ay ginagamit bilang isang simbolo ng relihiyon at bilang isang palamuti mula pa man sa pag-usbong ng pinakaunang sibilisasyon ng tao, mula sa Akkadian Empire na pinakaunang imperyo sa mundo hanggang Sumer, Assyria. Lumitaw na din ito sa halos lahat ng dako sa Scandinavia hanggang sa Ehipto. Ang cross ay may mahalagang papel sa spiritual na kultura, lalong-lalo na noong panahon ng Neo-Babylonian Empire. Kakibat ito sa mga sinaunang Diyos-Diyosan ng kanilang sinasamba na umusbong mahigit 600 hanggang 500 siglo BC sa ilalim ng impluensya ng Akkadian at Sumerian bilang ugat ng imperyo. Sa Neo-Babylonian Empire, naging mahalaga ang ball and staff o ang parang bilog na may piraso ng stick sa kanilang pananampalataya. Ito ay hawak-hawak ng kanilang mga patron god na si Marduk na sumisimbolo sa kanyang otoridad at kapangyarihan. Minsan hawak-hawak din ito ng kanilang Diyos na si Ishtar, ang diyosa ng pag-ibig at pagkamayabong. Pinaniniwalaan ng ibang mga scholar na ang ball and staff ay may kaugnayan sa cross na umiiral sa panahon natin ngayon. Bago pa man ito naging Neo-Babylonian Empire o Chaldean Dynasty sa pamumuno ni King Nabopolassar at sa anak nitong si Nebuchadnezzar II, ito talaga ay orihinal na Babylonian Empire na itinatag ni Haring Nimrod pagkatapos ng baha
na nasusulat sa aklat ng Genesis, Kapitulo 10, 9 hanggang 10 berso. Ayon dito, alam ng Panginoon na mahusay siyang mangangaso. Dito nang galing ang kasabihang katulad ka ni Nimrod, na alam ng Panginoon na mahusay na mangangaso. Ang unang kaharian na pinamamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia, Erek, Akkad. Ang lahat ng ito ay sakop ng Shinar. Ang sinaunang Babylon ay matatagpuan sa Shinar, sa sinaunang Mesopotamia, sa silangang pampang ng ilog Euphrates. Dito itinayo ang Tore ng Babel sa pangunguna ni Nimrod, at dahil din sa kanya ay umusbong ang siyudad ng Nineveh, na isa rin sa mga makasalanang lungsod na nabanggit sa Biblia. Bagamat hindi nakasaad ng eksakto sa Biblia na ang pagtatayo ay pinangunahan ni Nimrod, base sa Jewish at Christian tradition, kinukonsidera nila na ang pagtatayo ng Tore ng Babel ay pinangunahan ni Nimrod. At siya ang itinuturing na unang hari ng Babel. Si Nimrod ay binansagan bilang mighty man. Pinangunahan niya ang mga tao sa pagsamba sa Diyos Araw o kay Baal na mga Kanaanita. Nang mamatay itong si Nimrod, diniklara ng kanyang asawa na si Semiramis na siya ay pumunta sa araw, at ang kanyang asawa ay nagkaanak ng isang batang lalaki na pinangalan ng Tammuz. Naging mahalagang figura itong si Tammuz sa sinaunang Babylonia. Siya ay iniuugnay bilang Diyos ng agrikultura at pagkamayabong. Hindi lamang siya isang maalamat na figura, siya ay nakasulat din sa Biblia at sinasamba ng mga tao. Sa libro ni Ezekiel, Kabanata 8, 14 na berso, ang sabi, dinala niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo, at do'y may mga babaeng nagnanangis para kay Tammuz. Si Tammuz ay sumisimbolo din sa pag-ikot ng buhay mula sa pagkamatay hanggang sa muling pagkabuhay, o ang tinatawag nilang reincarnation. Ang pag-iyak para kay Tammuz ay isang mahalagang ritual na kanilang ginagawa upang matiyak ang biyaya mula kay Tammuz at magkaroon ng masaganang ani. Katunayan, may mga festival na idinadaos noon kada taon bilang pag-alala kay Tammuz, tulad ng Summer Solstice at Spring Festival. Si Tammuz ay naging karibal sa pagsamba sa totoong Diyos na buhay. Nang maglaon, noong 18 siglo BCE, mayroon namang isang hari na naging mahalagang papel sa pagpapausbong ng Babylonia. Siya ay nagangalang Hammurabi. Siya ang nagpatupad ng mga batas at regulasyon na tinatawag nilang Codex of Hammurabi o Hammurabi Code. Ang Babylonian Empire at Neo-Babylonian Empire ay parehong paganong imperyo. Talamak ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na kinapupuutan ng Ama. May mga nagsasabi na ang cross ay nauugnay sa pangalan ni Tammuz at ginagamit ito upang irepresenta ang pagsamba sa kanya. Ganun pa man, ang usaping ito ay tinututulan pa rin ng marami dahil ayon sa kanila ay kulang umano ang mga ebidensya upang patunayan ito. May mga nagsasabi din na walang kinalaman ang letrang T sa simbolong cross. Kung babalik naman tayo sa sinaunang Ehipto, may isang simbolo na tinatawag nilang Ankh, na isa sa mga tanyag na teorya ay nakuha raw ng mga Egyptians ang ideya nito mula sa simpleng sandal strap. Itinuturing ng mga sinaunang Egyptians ang Ankh bilang susi ng buhay. Ito ay kumakatawan sa buhay ng walang hanggan sa sinaunang Ehipto. Ang Ankh ay sinasabi nilang ang totoong pinagmulan ng orihinal na cross na madalas na makikita sa mga kamay ng mahalagang Egyptian figure tulad ng mga parao o mga hari. Dahil pinaniniwalaan nila na ito ay magpapanatili sa pagiging immortalidad at pagkakaroon ng gabay mula sa mga banal o sa kanilang pinaniniwala ang mga Diyos-Diyosan. Hindi man natin lubusang masasabi na ang pagsusuot ng cross sa mga kamay at liig sa panahon ngayon ay walang kaugnayan sa paniniwala ng sinaunang Ehipto. Subalit masasabi nating halos magkapareho lamang ang ideya o dahilan sa mga nagsusuot ng ganito. Bukod dyan, ang Ankh ay matatagpuan din sa templo ng Egyptian Pantheon at madalas na hawak ng mga pangunahing Diyos ng Ehipto tulad ni na Osiris, Isis at Ra. Ang Ankh ay kumakatawan din sa tubig, hangin at araw na nilalayong magbigay at magpanatili ng buhay sa kultura ng sinaunang Ehipto. Kung babalikan natin ang kasaysayan, malinaw na bago pa man ang paglaganap ng Roman Empire at ang kapanganakan ni Jesus ay may ideya na ang mga tao tungkol sa paggamit ng hugis na cross, at ito ay itinuturing na banal ng mga sinaunang tao, partikular na sa Mesopotamia. Nang maglaon, ang cross ay ginagamit ng mga Persians at mga Carthaginians o mga Phoenicians bilang instrumento sa pagbitay, kung saan ang mga nahatulan ay itinatali o ipinapako sa isang malaking kahoy na krus at iniiwan upang bitayin hanggang sa mamatay.
Isa si Alexander the Great sa mga gumagamit ng paraang crucifixion noong ika-4 na siglo BC, mula sa Macedonia hanggang sa silangang Mediteraneo. Noong ika-3 siglo BC, ipinakilala ng mga Phoenicians ang pamamaraang ito sa mga Romano. Ngunit hindi lamang cross ang ginagamit ng mga Romano noong unang panahon. Gumagamit din sila ng iba't ibang paraan sa pagtorture. Noong 312 AD, isang mahalagang tao sa Roman Empire na nagngangalang Flavius Valerius Constantinus, o mas kilala bilang Constantine the Great, bago maganap ang isang labanan sa Milvian Bridge laban sa kanyang karibal na si Maxentius, si Constantine ay nagkaroon ng pangitain ng isang makinang na cross sa kalangitan na may inscription na In Hoc Signo Vinces, na ang ibig sabihin ay In this sign conquer. Noong gabi ding iyon, nagpakita rin daw sa kanya si Kristo sa isang panaginip at inutusan siyang gamitin ang tanda ng cross sa mga kalasag ng kanyang mga sundalo, at sinunod ito ni Constantine. Nangyari ngang natalo ni Constantine ang karibal nitong si Maxentius. Dahil dyan, naging mas popular pa noon ang paggamit ng cross. Yan din ang dahilan bakit si Constantine ay na-convert sa Kristyanismo. Simula noon, ang simbolong cross ay naging simbolo na ng kapangyarihan at tagumpay na naging pamantayan sa hukbo ni Constantine. Inilalagay ito sa helmet o sa mga pananggalang ng kanyang mga sundalo. Naging mahalaga ang simbolong cross kay Constantine, kaya may mga statwa na siya ay nakahawak ng cross. Pinagtibay niya rin ang simbolong labarum, isang pamantayang nagtatampok ng simbolong Cairo. Ang Cairo ay isang Kristiyanong monogram at simbolo na nabuo mula sa dalawang titik ng X at P ng salitang Griego na Christus. Naging marka ito ng pagbabago ng imperyo mula sa pagiging paganismo tungo sa Kristyanismo. Sinuportahan din ni Constantine ang pagtatayo ng mga simbahan at mga mahahalagang gusali habang nagtatampok ng simbolong krus. Makikita ang cross sa mga arkitekturang disenyo at sining. Makikita din ang simbolong labarum sa mga barya ni Constantine noong panahon ng Roman Empire. Alam naman natin na wikang Hebreo ang ginamit sa pagsulat ng lumang tipan. Ang bagong tipan naman ay isinulat sa wika ng mga Griego, ang Koine Greek, na siyang prominenteng salita at isinusulat sa silangang mga bansa sa Mediterranean noong panahon ng Hellenistic period. Bagamat iminumungkahi ng ilang scholar na ang mga bahagi ng bagong tipan ay maaaring nagmula sa Hebreo-Aramaic, lalo na sa Ebanghelyo ni Mateo, karamihan sa mga ebidensya at pag-aaral ng mga scholar ay tumutukoy sa Koine Greek dahil ito ang pangunahing wika noong panahon na isinulat ang bagong tipan, sinasabing noong mga 50 hanggang 100 AD. Kaya may mga hindi naniniwala na sa cross nga namatay si Jesus dahil sa mga magkaibang interpretasyon. Bakit kamo? Sapagkat ang nakasulat sa orihinal na Bibliang Griego ay ang salitang Staurus, na siyang binuhat ni Simon of Cyrene at binuhat mismo ni Jesus patungong Golgotha, at tila ba iba ang kahulugan ng salitang Staurus sa salitang cross. Ang Staurus ay nangangahulugang simpleng haligi o pole lamang na walang horizontal line. May mga pag-aaral din na nagsasabi na ang pagsamba sa cross ay may nakatagong kahulugan na hindi nabubunyag sa sangkatauhan. Isa pa sa mga humatak ng atensyon na si Jesus ay hindi nga namatay sa krus dahil sa mga kasulatan na nasasaad na si Jesus ay ibinitin sa isang kahoy. Tulad ng nasusulat sa libro ng mga gawa, Kabanata 5, ika-30 berso, sa Saling King James Version, ang sabi, "The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree." Ang sabi din sa saling ang dating Biblia sa parehong berso, "Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus, na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy." Kahoy din ang nasusulat sa unang libro ni Pedro, Kabanata 2, ika-24 na berso, sa saling ang dating Biblia, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Kung mapapansin sa mga terminong ginamit ng mga Griego, ay maaaring nagpapahiwatig din ito sa isang buhay na punong kahoy, sa halip na isang Staurus na patay na kahoy. Dahil dito, ipinagpalagay ng iba ng Staurus ni Jesus ay isang crossbeam lamang na ikinabit sa isang buhay na puno.
Bilang konklusyon, kaya may mga hindi naniniwala na sa krus nga namatay si Jesus ay dahil sa iba't ibang potensyal na dahilan. Una ay dahil sa terminong ginamit sa salitang staurus na nangangahulugang pole o stake. Pangalawa, dahil may mga makasaysayang ebidensya na hindi lamang cross ang ginagamit noong panahon ng Roman Empire bilang paraan ng execution. Gumagamit din sila ng tipikal na kahoy lamang, gumagamit din sila ng hugis ikis, at gumagamit din sila ng gibbet. Ano-tano pa man ay wala pa rin katiyakan kung totoong sa krus ba o sa poste lamang namatay si Jesus. Subalit kung bukas ang iyong pangunawa at kaisipan, maaaring pag-aaralan mo ang pinagmulan at ang ibig sabihin ng simbolong cross simula pa man noong sinaunang panahon. Hanggang ngayon ang usaping ito ay isa sa mga sentro ng debate ng mga Bible scholars at mga theologians kung totoong si Jesus ay ipinako at namatay ba talaga sa cross o sa isang poste lamang. Ikaw, ano sa iyong palagay? Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.